Magandang hapon mga ka-agri. Tatalakayin natin ngayon mga ka-agri ay tungkol sa naglalanta na punla, yung namamatay na punla mga ka-agri. Base ito mga ka-agri sa may katanungan nitong si ka-agri, si ka-agri na to. Pasensya ka na ka-agri dahil hindi ko kaagad nasagot dahil nga busy ako sa paggagayak ng pakwanan ko. Papakwanan namin. Kaya ngayon ko lang nasagot hapon mga ka-agri. At base sa tanong niya mga ka-agri, ang tanong niya bakit daw nalalanta yung namamatay yung punla niya. Unang-una dyan mga ka-agri na dahilan ay damping off. Anong dahilan bakit nagkaka-damping off mga ka-agri? Pag damping off kasi mga ka-agri ay sobra ka sa tubig. Unang-unang dahilan yan, wala kang bubong. Ayan. Kaya nasosobrahan ka sa tubig. Walang bubong yung seedlingsan mo. Yun ang isang dahilan. Ikalawa, maaring nasosobrahan, ikaw naman ang nasosobrahan sa dilig. Dilig ka ng dilig. So anong solusyon pag damping off mga ka-agri? Ang solusyon mga ka-agri, lagyan nyo siya ng bubong. Yun isang solusyon para hindi siya laging nababasa. Hindi siya nasosobrahan sa tubig. Kasi pag damping off, talagang sobra yan sa tubig mga ka-agri. Ikalawa, ang solusyon diyan, mag-spray kayo mga ka-agri ng score o mga difenoconazole mga ka-agri katulad nga ng score o yung pungguran. Nasa inyo mga ka-agri kung ano yung i-spray nyo diyan, pero sa akin mas the best score. Kasi ang score mga ka-agri, yung pag naluluoy kasi mga ka-agri yung puno niyan dito, kwan siya, yung parang bulok dito sa pinakapuno na to, tapos biglang matutumba yan. Buhay pa to, buhay yan, nakatumba yan. Pero pagka inalis nyo siyang ganyan, luto, parang luto yung dito niya. Yun yung damping off mga ka-agri. So ang dahilan, yun nga, sobra kayo sa tubig. Kaya yung score naman mga ka-agri, kaya pag inisipirahin nyo ng score, titigas kasi yung puno na yan. Pag tumigas yung puno na yan, hindi na siya magda-damping off ngayon mga ka-agri. Pwera lang kung sobra talaga kayo sa tubig. Siyempre, bawas-bawasan nyo yung tubig. Pinaka-importante, lagyan nyo siya ng bubong kung maaari, hanggat maaari mga ka-agri. So, yun. Spray lang kayo mga ka-agri ng score. So, pangalawa mga ka-agri na dahilan, soil-borne disease. Paulit-ulit na sinasabi ko mga ka-agri na ang soil-borne disease ay nasa lupa. Ito mga ka-agri, halimbawa gumamit kayo ng organic, ng lupa na hindi na sterilize. Kaya nga ako mga ka-agri, bumibili talaga ako ng organic kahit mahal. Ang isang sako mga ka-agri ay 350 yung Power Organic. Kung makikita nyo sa nakaraang video ko, ang Power Organic mga ka-agri ay 350 ang isang sako. So na-pasteurize yun, na sterilize, wala talaga siyang bakterya. Kaya wala siyang fungus kako pala. May bacteria yun pero wala siyang fungus. Wala siyang soil-borne disease mga ka-agri. Wala siyang mga sakit doon. Tapos, ang coco-peat naman, galing naman sa coconut husk na dinurog-durog yon. Yung coconut, ang tawag dito, yung baon, yung balat ng niyog mga ka-agri. Giniling-giling yon, kaya wala yung soil-borne disease. Kaya pinaghahalo ko yon. So, pag gumamit kayo mga ka-agri ng organic, siguraduhin nyo na yung organic ninyo ay na-pasteurize o yung na-sterilize. Na-sterilize siya mga ka-agri, hindi pasteurize pala, na-sterilize. Pag na-sterilize kasi siya, wala siyang soil-borne disease. Yun yung dahilan mga ka-agri. At ano pa yung isang solusyon? Mag-i-spray rin kayo, score pa rin mga ka-agri ang magiging kuwan ninyo. Ang inyong sagot doon, ang i-spray ninyo. So isprayan nyo pa rin siya ng score. Yung medyo mga ka-agri, medyo padilig siya, pero wag naman yung basang-basa. Yung medyo padilig siya para yung tubig, yung score mape-penetrate yung loob ng yung lupa, para nang sa ganun mamatay yung, pag naarawan siya, mamamatay ngayon yung fungus na nandyan. Kaya siya nagkakaroon ng bakterya, ng fungus na
yun naman ay pinapatay niya to, yung meron tawag din stem blight, parang stem blight siya. Ganun. Bubulukin niya rin, parang katulad rin siya ng damping off mga ka-agri. Yun. Sana naunawaan ninyo mga ka-agri yung paliwanag ko. Hindi kasi kailangan nyo talagang mga ka-agri na mag-invest sa may buto. Kasi ang buto mga ka-agri sobrang mahal. Ngayon, nasa inyo na kung paano nyo siya ay ingatan. Kailangan ingatan nyo yung mahal na buto. Ngayon, ang gagawin nyo, bumili kayo ng quality na lupa mga ka-agri. Organic. Yung hindi lang basta organic kasi maraming nagbebenta ng organic mga ka-agri. May mga ipot ng manok, meron talagang organic mga ka-agri na sterilize na siya para talaga sa punlayon. So, yun mga ka-agri, yun yung sagot ko sa iyo ka-agri na ito, si ka-agri na to. At salamat sa comment mo, syempre nagkaroon ako ng content. At ikalawa, isasagutin ko na rin yung tanong mo ka-agri na kung magkano yung binili ko na potting mix. Yung potting mix na yun mga ka-agri, ang isang sako ay 230 ang isang sako. Ang laman ng isang sako mga ka-agri, alam nyo ba yung pintura na boysen, yung kulay green, yung balde ng boysen na kulay green, 3 ganun ang laman nun. Hindi siya tinitimbang mga ka-agri kasi basa yun. Pag tinimbang mo yun, konti lang, may 50 kilos ka na. Kaya ang ginagawa doon, takal-takal yun dito sa amin mga ka-agri. So yung potting mix na yun ay use organic kung tawagin. Kasi yun mga ka-agri ay binibili ko rin sa may mga nursery. Yung mga nag-nursery na yun, di ba meron silang mga ganito, halimbawa yan, may mga namatay silang ganyan. Kukunin nila, ititining nila yan, kukunin nila lahat yung nabuhay, tapos yung namatay na yan, yan yung magiging use. Yan tinatawag na use. Kumbaga, pagsasama-samahin nila yan, tapos ginagawa nilang use. So yan. Pero yun mga ka-agri, hindi ko nire-recommenda kasi nga maaring may sakit na yon kapag ginamit natin dito sa may seedlings. Hindi ko nire-recommend yun. Pwede yon sa may pakwan, yung pantatabon natin, para sa seedlings makasigurado tayo. So ito yung punla natin mga ka-agri. Ito yung ayan ang lalaki na. Ayan. Bali kuwan na to mga ka-agri. Hindi ko na alam kung ilang ang days to, nakalimutan ko na, pero nasa kalendaryo ko naman yan, kaya matatandaan ko kung kuwan siya, kung kailan ko siya itatanim. Ayan. Ito siya. So yun lang mga ka-agri. Maraming salamat sa inyo mga ka-agri, at salamat sa mga nagko-comment, at salamat nga pala mga ka-agri sa mga tumututok at na patuloy na nanonood, tumatangkilik sa may channel ko mga ka-agri. Maraming salamat po.